Salamat po. Salamat po sa mga kapatid na natin ngayong umaga. You are welcome po sa gawain ng Panginoon. God is not God of accident. Inalaw ng Panginoon na nangyari ito para pa-comfort tayo, madama natin yung kanyang paghipo, pagkilos po sa ating pong buhay. Kung mapapansin po ninyo yung aking bunga ng illustration, ano pong nakalagay? Lord, speak to me. Amen. Yan din ba panalangin mo ngayong umaga? Amen. No? Kung yan ang panalangin mo ngayong umaga, I pray in Jesus' name, patuloy natin buksan ang ating puso to receive the message of the Lord. Ngayong pong umaga, ay babasahin natin ang salita ng Panginoon mula sa 1 Corinto, unang Corinto, 15:32. Mahaba po kasi yan. Pero kukunin lang po natin ang katagal niyan. No? Ano sabi? Kumain tayo at uminom sapagkat bukas tayo ay mamamatay. Yan po ang gusto mong iparating ng Panginoon sa atin. At binibigyan natin ito ng title na YOLO. Alam niyo po yung salitang YOLO? Sino nakakaalam? Yung YOLO. Maging buka na rin na natin ngayong umaga itong YOLO na to. No? Sabihin nga natin sabay-sabay, YOLO! YOLO! Amen. Na ibig sabihin po ng YOLO, #YOLO, ngayong umaga, maipasok ito sa ating puso, na ibig po sabihin ng YOLO, you only live once. Amen. Minsan lang tayo mabubuhay. Katulad ng talata na ating narinig, kumain tayo, uminom, bukas, mamamatay tayo. That is YOLO. Amen. You only live once. Minsan lang tayo mamamatay. Hindi na tayo pwede mabuhay. Minsan lang tayo dadaan sa ibabaw ng mundong ito. And that is YOLO. Amen. Kaya, pag-isipan sa laminin ang buhay natin na habang buhay tayo, no? Na kung saan makapag-reflect tayo sa ating pong mga buhay. What is YOLO from the perspective of the world? Madalas ginagamit ito ng mga tao, no? Ano ang ibig sabihin ng YOLO sa pananaw ng mundo? Meron po nakalagay dito na definition na ibig daw po sabihin, a phrase often associated with living life to the fullest and embracing opportunities without regret. Kasi wala siyang pagsisisi. Gusto niyang mabuhay to the fullest, embracing opportunities. Kung baga lahat ng opportunities sa kanya, sige, papasukan niya without regrets. Walang pagsisisi. Sabi doon sa definition ng acronym ng YOLO, no, you only live once, used to express the idea that one should enjoy life and take risks. Ibig sabihin, ini-enjoy nila yung buhay at nag-take sila ng risk. Yun po ang ibig sabihin na tinatawag na YOLO sa mundo ito. No? Paano po nila tinitingnan yung YOLO sa mundo? Sabi ko nga, ganito nila tinitingnan ang tinitingnan ng mundo yung YOLO. Enjoy life. Dahil sabi nila, minsan ka lang naman dadaan sa mundong ito. Sulitin mo na. Tama ba yun? No? Sapagkat kapag dinaanan mo na yun, hindi mo na pwede balikan pa. Ang tao ay hindi pabata. Ang tao po ay patanda. Total, minsan lang naman ako dadaan sa ibabaw ng mundong ito. Enjoy ko na ang buhay. No? Kaya ang pananaw ng mundo, patungkol sa YOLO, ini-enjoy kung yung buhay na meron sa kanila. No? Mga halimbawa, bibili ka nila yung mga luxuries bags, mga luxuries na gamit. Kaya yung mga tao ngayon, bili ng mga gamit na mamahalin na para bagang wala ng bukas. Minsan lang naman ako mabubuhay, minsan lang naman ako may experience, so bibili ko na to. Yung iba, in-express nila yung kanilang mga sarili. No? Magpapakatutuo na ako. No? Di nang bago. No? Pagpapakatutuo, express ko na
masaya. And that is YOLO. No? Kumbaga, ini-enjoy nila yung life na meron sa kanila. Yung mga tao, na total, umisa lang naman ako mabubuhay. Okay, party. No? Enjoy ko na yung buhay na meron kaya lahat ng party pupuntahan ko. That is YOLO. Ano ba? Kain. No, kaya makikita mo ngayon sa Facebook, puro mukbang. Kaya kapag tinitignan ko, kapag kumakain sila ng masasarap, lagi kong hinahawakan ang puso ko dahil yung kinakain nila ay hindi ko na makain. Kasi talaga, akala mo walang kabusugan. No? Ang tawag ko, boxing. Kasi misa ka lang naman mabubuhay, tikman mo na dapat mong tikman. Misa ka lang naman mabubuhay. Pangalawang example, makikita niyo yung third party. Meron ka na, gusto mo pa magkaroon pa. Kumbaga, para baga hindi ka nag-enjoy doon sa iyong kasama, doon sa iyong girlfriend, doon sa boyfriend mo, doon sa kasama mo. Gusto mo meron pa. Eh, misa lang naman ako mabubuhay eh. Dapat i-enjoy ko na kung anong bagay na meron sa akin. Ang sabi doon sa acronym, to express the idea that should enjoy life and take risks. Nagtitake sila ng risk. Ang mahalaga sa kanila, itong YOLO na to, nagtingin sa mundo, ang mahalaga sa kanila, masaya sila. At hindi po natin yun, tawag nito, kinokondem yung mga ganun mga bagay. Dahil yun po ay pananaw nila at nirespeto natin yung kanilang mga pananaw. Dahil minsan nga naman sila mabubuhay sa ibabaw ng mundong ito. Pero may paalala, ang salita ng Diyos mula sa ganitong klase ng pamumuhay. Ano po salita ng Diyos? Galatians chapter 5 verse 21. 21 po yan. Kaya lang, kukunin ko lang po itong salita ito. Sabi niya, pagkainggit, paglalasing. Nakita niyo yung word na walang taros na pagsasaya. Kumbaga, parang walang bukas. Sige, enjoy life. No? At iba pang tulad nito. Sabi niya, at iba pang tulad nito. Ano pa yung mga bagay na tulad nito? Na maiisip niyo na parang lagi nagpapakasaya sa buhay. Anong sabi ng Panginoon? That is a warning. Binabalaan ko kayo. Tulad noong una, anong sabi ng Panginoon? Hindi tatanggapin sa kaharian ng Diyos ang gumagawa ng gayong mga bagay. Amen. Ito yung sinasabi na salita ng Panginoon. Ang pananaw ng mundo, sige, bisan ka lang naman eh. Kahit na magmamuhay ka pa ng immoral, kahit na ikaw ay tawag nito, mag-party, buhay mo yun eh. Walang makikialam sa'yo. Total, i-enjoy mo lang. Dapat na sabi mo nga, bisa ka lang naman mabubuhay sa mundo ito. Enjoy life! Enjoy life! Yan po ang perspective o pananaw ng mundo patungkol sa iyo. Kaya, kapag ang buhay natin sa mundo ay isang paglalakbay, pag naisip natin na ang buhay natin ay parang isang paglalakbay from here to eternity, kapag ang buhay natin ay masasabi mo pagkatapos ng buhay nito, meron pang another na buhay. Kapag naisip mo na ang buhay, meron pa palang buhay na walang hanggan, mag-iiba ang pananaw mo. Amen. Ewan ko lang kung nag-iisip tayo ng gano'n. Na kapag nalaman mo na hindi lang pala, dito lang pala dapat mabuhay, meron pa pang panibagong buhay, dapat mong pag-isipan kung anong mangyayari sa susunod na buhay na meron ka. May mga kasabihan, enjoy now, suffer later. Nakuha niyo po? Enjoy now, suffer later. Doon mo lang maunawaan ang tao, dalawa lang pwede niya puntahan. Langit at impyerno lang. I-enjoy mo lang dapat nang enjoy. Sige lang, walang problema ka. Enjoy
now separated. Hindi mo pala alam, dahil sa sobrang pagsasaya, na hindi mo na binibigyan ng pagkakataon ng mga espiritu na bagay sa iyong buhay, I'm sorry to say, sabi nga sa salita ng Panginoon, hindi sila tatanggapin sa kariyahan ng langit. So saan sila pupunta? Doon sa kariyahan ng impyerno. Sabi dito, nire-remind tayo ng YOLO na ang buhay natin ng minsanan. At dahil minsan ka lang mabubuhay, mabuhay na tayo ng may layunin. Bakit ka ba narito ngayong umaga? Nabubuhay ka lang ba for the sake lang ng mabuhay? Nabubuhay ka lang ba dahil wala kang magawa dahil ipinanganak ka ng nanay mo at tatay mo? Nabubuhay ka lang ba dahil lang yun ay pamparami ng mundo? Hindi. Nabubuhay ka at inalaw ka ng Panginoon na mabuhay dahil meron layunin ang Diyos sa iyong buhay. Amen. Amen. God is a God of purpose. Hindi ka pinalitaw sa ibabaw ng mundo ito na parang singaw lang, parang wala lang, parang dekorasyon lang, hindi. Inalaw ka ng Panginoon na mabuhay sa mundong ito para makita, malaman ang dakilang layunin ng Diyos sa buhay mo. Sabi ng Jeremiah, wala po dyan, Jeremiah chapter 1, verse 5, nasa sinapupunan ka pa lamang ng iyong ina, pinili na kita. Sa makatwid, nandun ka pa lamang, ipinaglilihi ka pa lang, iniisip ka pa lamang ng iyong ina. Ang Diyos na unang nag-isip sa iyo, ang Diyos na unang pumili sa iyo. Sino pinag-iisipan ka pa lang? Ang Diyos na unang pumili sa iyo. Amen. Dahil pinili ka ng Diyos, ang sabi ng Jeremiah 29 verse 11, I have plans for you. Nakuha mo ninyo? Meron siyang plano sa iyo, may layunin siya sa iyo. Kaya dapat ngayong umaga, hallelujah, makita natin yung layunin ng Diyos na yun sa ating mga buhay. Hindi lang tayo nabubuhay mo na sinong mabuhay. Magtrabaho, kumain, uminom, maglakmatsa, ano ba dapat gawin? Hindi po yun. Kaya ka nabuhay dito para makita mo, malaman natin kung ano yung pinaplano ng Diyos sa buhay natin. Amen. Mabuhay ka lang may layunin. Hindi ka nabubuhay kung nasig na mabuhay. Mabuhay tayo ng may layunin. Makita yung purpose ng buhay natin. Amen. Para yung purpose na yon ay makapagbigay walhati sa ating Panginoon. Tingnan natin yung YOLO sa biblical na pananaw. Tingnan natin ang sinasabi ng YOLO patungkol sa biblical na pananaw, patungkol sa tao. Ano po sabi ng salita ng Panginoon? Life is too short. Use it wisely. Ang buhay daw ay maikli. Kaya kailangan ang buhay natin, gamitin natin ito ng may kakalimuhan. Amen. Gamitin natin ang ating buhay ng may kakalimuhan dahil ang buhay natin ay napakaiksi. Ang buhay natin ay hinilintulad sa isang usok. Alam mo yung usok? Yung mga kapag nagkaskas ka ng posporo at may usok na lumitaw at yung usok na pag kumisla, biglang nawawala. Nakuha po, ganyan hinilintulad ang buhay. Darating, biglang mawawala. At ang sabi dyan, hindi na namin yung alam kung anong mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Maaring ang buhay ay ahabakan ng 70, sabi ng Bible, 70 up to 80. At kung lumampas ka pa sa mga araw na yan, praise God, biyaya yan ng Panginoon. Pero sino makapagsasabi na yung buhay natin aabot doon? Wala. Hindi nga natin alam ang mangyayari sa araw ng bukas, sabi na natin pinag-uusapan.
Meron akong madalas kinukwento pagdating sa funeral service. Yung mga kabataan dito sa may checkpoint, papuntang sa may Daong checkpoint, nag-road trip lang. Nag-i-enjoy sila, road trip lang. Sabi ng mga nakasakay na kabataan habang sila nag-road trip, bilisan mo ba? Sige, bilisan mo ba? Habang binibilisan nila, nag-enjoy sa, ang sarap, ang bilis. Habang binibilisan ng tricycle, yung kanilang sinasakyan, dahil madaling araw yun. Hindi niya namalayan yung kotse, binuksan niya yung pinto ng kanyang kotse. At hindi namalayan yung nagmamanayo ng tricycle dahil madilim. Bigla niyang iniwasan na para hindi niya tamaan yung pintuan ng kotse. Alam niyo nangyari? Sa sobrang bilis niya, bumaliktad yung tricycle. Umikot-ikot, ang lahat po na nakasakay sa tricycle, patay. Sino mga magsasabi, yung buhay nila, hanggang doon na lang? Wala. Kung alam lamang sana nila na ang buhay nila hanggang doon na lang, hindi na sana sila lumabas. Walang makapagpipitik kung hanggang kailan ang buhay. Kaya habang nandito pa tayo sa ibabaw ng mundong ito, gamitin natin yung buhay na pinahiram ng Diyos ng may katalinuhan. Amen. Amen. Kung hindi mo ipapagagamit ang iyong buhay sa Diyos, ang mundo ang gagamit ng buhay mo. Nakuha mo? Kung hindi mo ipapagagamit ang buhay mo sa Diyos, ang mundo ang gagamit sa iyo. May mga nababalita, may mga nakikita ko, may mga nakasama ko sa paglilingkod sa Diyos. Natuto sa music ministry. Gumaling gumitara, gumaling kumanta. Sa music yun. Na nagsisimula, hindi alam paano. Aral-aral dahil music. Pero ang masakit, nung natuto na siya, lumabas sa music, lumabas sa church, pinagamit yung kanyang talento sa mundo. Ayun, tumutugtog sa crowd. Tawa po. Kung ayaw natin ipagamit ang buhay natin sa Diyos, ang mundo ang gagamit sa iyo. Kapag ang mundo ang gagamit sa iyo, tandaan mo, hindi ito masaya. Magiging miserable. Magiging ang direksyon mo parang walang patutunguhan. Paulit-ulit yung cycle. Yun ang mundo. Na binibigay ng mundo. Kaya dapat makita natin na ang buhay natin ay napakaikli. Kaya dapat gamitin ito ng may katalinuhan. Kaya hindi tulad ng buhay natin parang usok na napakadali mawala. Paano sabi na Job 8:9? Binanggit ulit, ang buhay natin maikli lang at kaalaman kulang parang anino lamang. Tayo dumaan sa ibabaw ng sanlibutan. Nakikita nyo? Ang buhay natin ay maikli. Pinatutunayan niya ng mga salita ng Panginoon na ang buhay natin napakaikli. Sabihin na natin, mabuhay ka lang 100 years old. Paano? Masaya ka ba? Naging masaya ba ang buhay mo nung panahon ng 100 years old? Meron akong na-encounter doon sa Bulacan, isang matanda. Hanggang ngayon, nakatanim para sa kanyang kaisipan. Hindi siya masaya sa kanyang buhay. Kaya, pag-isipan natin, gamitin natin ang buhay ng may katalinuhan dahil ang buhay ay napakaikli. Amen. God give us awareness about life is too short. Binibigyan tayo ng awareness. Binibigyan tayo ng anong Tagalog ng awareness? Yung pinapaalala na yung buhay natin ay napakaikli. Binibigyan tayo ng indisyon. Pwede ka naman mag-enjoy sa buhay. Hindi masama yan. Enjoy mo, dapat mong enjoy, pero huwag mong kakalimutan. Habang nag-enjoy ka, tinitingnan mo rin ang sarili mo, baka naman napapalayo ka na doon sa kalooban ng Panginoon. Baka naman sa kaka-enjoy mo, hindi mo namamalayan na sabi ng Bible, ang tingin nila, ang daan na dinadaanan nila, ang tingin nila maayos, mabuti.
kamatayan. Meron din na sinasabi ng Biblia, meron dalawang klaseng pintuan. Pintuan na kung saan ay maraming pumapasok at sa dulo doon ay kamatayan. Manapakaluwag doon, masaya doon. Pero meron isang pintuan, napakamakipot na pintuan. Kapag pumasok, napakahirap. Ang daming pagdadaanan. Kaya ang dulo doon ay buhay na walang hanggan. Amen. Kaya pag-isipan natin, binibigyan tayo ng kaalaman, ng paalala ng Diyos na ang buhay ay napakaikli. Kaya gamitin na natin yung buhay na yan ng may katalinuhan. Sabi ng iba, bukas na ako magsaserve kay Lord, bata pa ako Marami pa akong gustong gawin sa buhay, bukas na ako, what if bukas di ka na nagising? What if bukas, hindi ka na nagising? Makakapag-serve ka kay Lord, habang buhay ka, habang nandyan ka, ibigay mo na ang iyong buhay sa Diyos. Amen. Hindi natin alam ang bukas. Huwag mong isipin, bata ka pa lang, bata pa ako, enjoy ko lang yung buhay. May mga talento ka, bakit hindi mo magamit sa Diyos? Bakit pinapagamit mo na sa iba? Natulungan din mo nyo, pero ang Diyos nasasaktan. Kaya may mga talento ka, ipagamit mo yan sa Diyos. Ibigay mo yan sa Diyos. Dahil hindi natin alam ang bukas. At least, aharap tayo sa harapan ng Diyos at sasabihin natin sa Diyos, Lord, mission accomplished. Yung buhay na pinahiram mo sa akin, nagamit ko ng tama. Amen? Amen. Baka pag humarap tayo sa Diyos, kamusta yung buhay na pinahiram mo sa iyo? Anong nangyari? Lord, kasi. Binibigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon. Alalahanin, yung buhay ay maikli. Kaya yung buhay na pinahiram sa iyo ng Diyos, gamitin mo to ng may katalinuhan. Gamitin mo ito sa pagpupuri, sa pagsamba, sa paggawa, sa kalooban ng Panginoon. Amen. Pangalawa, na YOLO, live fully for God each day. Mabuhay tayo ng to the max. No? To the max. Yung buhay natin, sabi na Psalms 19 verse 12, teach us the numbers our days aright, that we may gain the heart of wisdom. Ano yung nakikita nyo dun sa taas na kulay dilaw na aking highlight? Teach us the numbers of our days. Paano natin ginagamit yung buong maghapon natin? Paano? 8 oras nakahiga sa kanilang kama maghapon. Scroll. Email. No? Paano mo ginagamit yung oras mo? Sabi dito, na kung saan, ang sabi ni Moses mo kasi nagsasalita nito yung si Moses. Sabi niya, teach us the numbers of our days aright, ng tama. Paano mo ginagamit yung oras mo? Maghapon, 8 oras nakababad sa cellphone. Pag inutusan ni nanay, mamaya na! Yan, talo tuloy ako. No. Hindi na na mautusan. No? Ano ginagawa? After nilang power nito, cellphone, lalabas, magbabasketball, uubusin yung oras. No? Tapos after basketball, uwi ng gabi. Anong pamangan? Makatas siya mamahan pa ngayon. Anong pamangan? Tapos after namin, yan, pasan ko na yung plato mo. Tanga mo. Bahay na matutun dito. Lamin na yung cellphone na. Nino kaya may text ka na ako. Nino may card, nino may midlight. No? Bahay na matutun. Ako matutun dito. Ako kasi na
12 na nauna. Kaya kisa ng oras na ubos ang oras sa walang kabuturan. Nagamit mo ba ng tama yung araw mo para sa Diyos? Kaya sabi na, live fully for God. It's day. Hindi ko naman sinasabi, kung maghapon ka na, praise the Lord, kung maghapon ka magbabasa ng Bible, hindi ko naman sinasabi yun. Ang punto ko lang, God is a balanced God. Amen. Pwede mong gawin ng mga bagay na yan, kailangan, no? Ginagawa mo yung bawat araw na kung saan nakakapagbigay lugod sa Diyos. Amen. Kaya halimbawa, ikaw ay inuutusan ng nanay mo maghugas ng plato. Part yun ang iyong pagsunod, part yun ang buhay na gusto mong ipagkabi sa Diyos. Pag naghugas ka ng plato, natutuwa yung nanay mo. Sasabihin ng nanay mo, aba, itong anak kong ito, buhat na kumatay sa light of the world, naging masunurin. Hallelujah. Palakpakan nga natin ang Panginoon na. Hanapin mo ba ng tama ang buhay? Amen. Natuwa ba ang Diyos? Amen. Bakit? Kasi naging masunurin ka eh. Nagamit mo ng tama, sumunod ka na may kagalakan. Eh, mahirap sumunod ka na puro magmamakol, puro magmamakol. Ako, sinema ni Kuya, ako. Pero kapag sumunod ka, hindi lang. At ang ginatagin natin sa ating kaisipan, ginagawa ko ito, hindi para sa kanila, ginagawa ko ito para kay Lord. Amen! Hindi lang iwalis ka sa loob ng bahay, ginagawa ko ito, hindi para magpakita ng kasipagan, ginagawa ko ito dahil gusto kong mabigyan ng kaluburan ng Diyos. Teach us the numbers are days right. Ng tama. Tanong, paano mo ginagamit yung oras, yung araw na binigay sa'yo ng Diyos? Iniubos ba natin yung oras, araw na walang kakwenta-kwenta? Sa ating salita, yung bang sa pagmamartes maghapon? Paglalakad sa kung saan-saan, nakapagbigay mo lahati ba yan sa Diyos? Meron isang halimbawa. Think about this. Pag-isipan mo. Halimbawa, isang linggo na lang ang buhay mo. Paano mo gagamitin ang bawat araw, bawat oras at segundo ng iyong buhay? Bakit? Pag-isipan mo. Madalas isa sinasabi kaya sa Bible study. What if darating na si Lord? Bukas. O kaya sa isang linggo. Ano gagawin mo? Sagot sila sa Bible study. Ako, pastor, hihingi na ako ng tawad buong maghapon. Lahat ng kasalanan ko, hihingi na ako ng tawad. Sabi naman natin sa, ako, pastor, lahat siguro ng oras na, 1 week na lang yung nakikira sa akin. Lahat ng mga kakilala ko, pupuntahan ko. Sabi na, lahat na nakilala ko, pupunta kasi 1 week na lang ako mabubuhay. Share ko na sila ng ulam God kasi 1 week na lang ako mabubuhay. Sabi naman ng isa, ako hindi, pastor, kung 1 week na lang, magkukulong ako sa plato, pinak na ng pray. Meron isa nakakatawa sa bakot. Pastor ako, kung 1 week na lang ako mabubuhay, kakainin ko ng lahat ng masasarap. At least namatay ang puso. Pag-isipan mo. Kung 1 week na lang ang buhay mo, paano mo gagamitin yung bawat araw na yan? Bawat segundo, bawat oras. Paano? Tulad na sabi natin, hindi natin kontrol ang buhay. Hindi garantiya na ikaw ay sakit, kukunin ka na Lord. Kahit ikaw ay malakas, kahit ikaw ay bata, ang oras mo na, oras mo na. Sabi ko nga kay Sister Marlene, ng panahon ng kanyang durog na durog ang kanyang puso. Sabi ko, Marlene, huwag mong ipakita sa mga kamag-anak mo, sa demonyo, na din kalagayan mo,
ay nagpapabigay sa iyo ng depression. Opo, normal. Bilang asayuman, nakaka-depress yung kanyang kalalagayan. Pero sabi ko sa kanya, no, greater is He that's in us than He is in us. Ipakita mo sa kamag-anak mo, ipakita mo sa demonyo, na kahit sa ganyang kalalagayan mo, pwede mo pa rin gawin ang mga bagay na pinagagawa ng Diyos sa iyo. At least, iiwan mo ang mundong ito, nag-iwan ka ng legasiya. Amen? Mag-iiwan ka ng legasiya. Sasabihin ng mga tao, kahit may sakit siya, kahit gano'n ang kanyang kalalagayan, hindi siya nagpatigil, hindi siya tumigil sa paghahayo at pagdadala ng kaluluwa para sa Panginoon. Alam mo, sabi ko nga, for the glory of God. With kapatid, kapag may mga naiisip siya, tatawag mo, Pastor, punta tayo sa Torah. Pastor, punta tayo sa ganito. Punta tayo sa ganyan. Mga legasiya na kung saan ginagawa niya. Lagi mo siyang masasabi mo, Pastor, kahit ano mangyari, at least alam mo na sa sarili. Magawa sa ganun kanyang kalalagayan, hindi na pinapakita sa mga tao na siya nahihirapan. At least pinapakita na siya yung malakas, dahil doon niya ay malakas. Nag-iwan siya ng legasiya. Sa dulo ng kanyang kamatayan, last Bible study namin sa Arayat, kinabukasan patay niya. Masaya, nakangiti, nagkukwento. Pero napalitan ako kinabukasan. Paano mo gagamitin yun? Hindi mo gagamitin. Hadlang ba ang sakit? Hadlang ba ang kahirapan? Hadlang ba kulang ng kaalaman? Hadlang ba yan? Hindi. Lahat ng kailangan mo binigay sa iyo ng Diyos. Mga talento na meron ka, nakapagbibigay walhati sa Panginoon. Yung lakas na nasa iyo, galing yan sa Diyos. Yung talino na binigay, yung talino nasa iyo, binigay yan ng Diyos. Yung talento na nasa iyo, binigay yan ng Diyos. Lahat ng mga bagay na meron sa iyo, lahat yan galing sa Diyos. Bakit hindi natin pag-alit yan sa Diyos? Hindi ako mag-aaral, hindi ako marunong. May trabaho ka? Oo, may trabaho. Gamitin mo yung pera mo for the evangelism. Amen? Gamitin mo. Teach us the numbers of this life. Huwag na natin hintayin masasabihin ng doktor o ganito na yung araw ng buhay mo. Huwag na natin hintayin na sasabihin ng Panginoon na ganito na yung araw ng buhay mo. No. Kailangan mo bang mayroon kang marinig bago mo gawin yan? Bakit hindi mo gawin ngayon? Amen? Bakit hindi natin gawin ngayon? Yung mga bagay dahil hindi natin alam ang bukas. Bakit mo? Sabi sa verse 16, bibilisan ko lang po, bibilisan ko na lang. Yung mga nakadilaw, bibigyan ko lang ng mga quotes, hindi ko na babasahin ko lahat. Sabi niya, mabuhay kayo tulad ng matatalino. Mabuhay tayo ng mga taong matatalino. Bagamat hindi tayo marunong magbasa, hindi tayo nakapagtapos ng pag-aaral, mabuhay tayo ng may katalinuhan. Bakit? Ano yung katalinuhan? Ano yung wisdom? Kapag inaalok ka ng drugs, what? That is wisdom. Amen. Kapag inaalok ka, uminom ka, serpesa lang yan, makakatulong sa inyo. What? That is wisdom. Mabuhay ka na may katalinuhan. Tara pare, mayroong babae doon, chicks, dinawin natin. Nandun nagtatrabaho sa club, punta tayo. Mabuhay ka na katalinuhan. Ayoko eh. Inilalaan ko tong pera na to para sa kinabukasan ko. Inaalaan ko tong pera na to para sa pamilya. Kunti lang naman. Diba? Mabuhay kayo ng tulad ng matatalino. Kaya, yung mga bagay na inaalok ng Diyos ay inaalok ng mundo na kung saan mapapahamak ang buhay mo, mapapaliwar ang buhay natin, mapapalayo tayo sa kalooban ng Panginoon. Hindi katalinuhan yun. Kamangmangan ko yun, sabi ng Biblia. Kung gusto natin mabuhay ng may katalinuhan, tanggihan natin ang alok ng mundo. Amen! Si Jesus nga ang Panginoon Jesus nga pinakita ni Satanas, nakikita mo yan? Lahat ng yan, sa akin. Bibigay ko sa iyo.
yung kapangyarihan, katanyagan, kayamanan. Biro mo yun? Eh di wow, ang sarap. Meron ka na katanyagan, may katalinuhan ka, may kayamanan ka. Lahat yun ibibigay sa'yo. Ano sabi ng Panginoon? Nasusulat. Diba? Tinanggihan ng Panginoong Yesus. Dahil alam niya kapag pinatulan niya yun, magsisimula ng babagsak ang kanyang buhay. Kaya sabi sa verse 16, gamitin ninyo ng lubusan para sa mabuti sa bawat pagkakataon. Gamitin ninyo ng lubusan para sa mabuti ang bawat pagkakataon. Kung meron pagkakataon, tumulong ka sa kapwa mo. Kung meron pagkakataon, tulungan natin. Amen? Sabi ng Biblia, wag mo na ipagpabukas pa. Kung meron ka na ngayon na. Nandiyan ba tayo? Amen. O meron akong 100 dito, pero wala na akong pera. O 50 na lang, handi tayo. Diba? Kahit paano nakatulong tayo. Hindi nga lang gano'n kalaki, pero nakatulong tayo. Sabi dyan, gamitin ninyo ng lubusan para sa mabuti sa bawat pagkakataon. This as the numbers are days aright. Ibig sabihin, gamitin natin yung oras, yung araw, yung segundo ng tama. Nandiyan ba tayo? And that is YOLO. Pangatlo, love and forgive wholeheartedly. Mahirap yan. Sabi ng mga YOLO sa labas, sabi dito, minsan ka na nga lang mabubuhay sa mundong ito, huwag mo nang punuin ng galit ang puso mo. Aalis ka sa mundong ito, punong-puno ng galit ang puso mo. Gusto mo yan? Gusto ba natin yun? Naaalis tayo sa mundong ito na hindi tayo nakapag-reconcile doon sa mga taong malapit sa atin? Aalis ka? Nabigyan yung sama ng loob. Kapatid ko in faith, mahirap pong magpatawad sa mga taong madalas nananakit sa atin. Totoo yun! Mahirap patawarin. Mabanggit lang kanyang pangalan, kumukulo na ang iyong dugo dahil sa sobrang sakit na ginawa na sa iyo. Mabanggit man lang yung kanyang pangalan, kumukulo na ang dugo mo. Talagang masakit. Dinurog ng todo-todo ang iyong puso, ang iyong pagkatao. Mahirap talagang patawarin yung mga taong gano'n. So, kakayaan mo na that because we are a Christian, aalis tayo sa mundong ito, bitbit pa rin natin hanggang sa ngayon, yung galit na yun sa puso natin. Listen carefully, these people. Hindi natin kaya magpatawad. Totoo lang. As a human, hindi. But the help of God, the agape kind of love na binigay ng Diyos sa atin, kung paano tayong pinatawad ng Diyos, patawarin din natin yung mga taong magkasala sa atin. Amen. Hindi natin kaya magpatawad, pero sa tulong ng Panginoon, yung love and compassion na binigay niya sa atin, natututo tayo magpatawad at magparaya kahit gaano kasakit yung ginawa nila sa atin. Amen? Kaya, kung bisa ka na lang mabubuhay sa mundong ito, kapatid, patawarin mo na ang dapat mo nang patawarin na yung alam. I confess the Lord. Alam na asawa ko. Every time may mga nag-curse sa akin, galit sa akin, I pray, Lord, I release forgiveness. I release love. Kung minsan, meron akong naaalala sa isang relationship kung napanood nyo kay Oyo Boy. Napanood nyo na yun. Yung kay Oyo Boy, asawa niya si Cristina Hermosa, testimony nila. Sabi ni Oyo, si Cristina Hermosa, hindi naman lagi Cristina Hermosa yan, maganda yan. Sabi niya, meron din ang pangit na ugali, ang isa nakakainis.
Nagkagalit ako dun sa ugali na yan. Sabi niya, hindi naman siya laging ganun eh. Pero dahil si Jesus nasa gitna namin, nakikita ko sila sa Rimbosa ay isang napakaganda, napakapulis. Bakit kami maintain ng kanilang relationship in spite of na merong difficulties sa bawat isa? Dahil hindi naman kayo parehas ng values, hindi kayo parehas ng ideas. Pero bakit namin maintain yung relationship na yun? Bakit? Dahil nandun si Jesus sa gitna para magtubos ng maunawaan kung ano ang bawat isa. Kaya yung relationship tumatanggal hindi dahil sa magaling ka, hindi magaling ka mag-handle. No. Dahil ang Panginoon ay nasa gitna nila ang siyang nag-aayos ng anumang sirang relasyon. Because God is a God of restoration. For every broken families, for every broken relationship, namamagitan siya para i-reduce sa'yo. Kapatid, habang malakas ka pa, habang malinaw pa yung ating kaisipan, baka bukas, kumatos ka na, hindi mo na alam ang nangyayari. Ngayon pa lang, sabihin mo na, mag-ilis ka na ng forgiveness. Mag-ilis ka na ng forgiveness. Dahil hindi natin alam ang bukas. Amen. Sabi ng Biblia, sa halip maging mabait kayo at mawait, magpatawad kayo sa isa't isa. Tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Amen. Forgive one another. Hindi mo kaya? Yes. At sa tulong ng biyaya ng Panginoon, kaya natin magpatawad dahil ang Diyos ay pinatawad tayo. Dahil ang Diyos ang tutulong sa atin upang patawarin natin yung mga taong nananakit sa atin. Amen. Matatapos na po tayo. Pang-apat, live with eternal perspective. Mamuhay tayo, ituon natin yung buhay natin doon sa eternal, doon sa buhay na walang hanggan. Ituon natin, nanisip natin dahil ang buhay dito sa mundo ito ay temporary lang. Naniniwala ba kayo doon? Naniniwala na ang buhay natin dito sa mundo ay temporary lang? Yes! Sabi ng Panginoon, kaya ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na di nakikita. Pag sinabi di nakikita, and that is eternal. Sino nakakakita nun? Wala. Ang sabi ng Apostol Pablo, ang paningin namin ay nakatuon doon sa di nakikita, doon sa eternal, at hindi sa mga bagay na nakikita sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na ito. Nakuha niyo po? Yung mga bagay na dito sa mundo ito, panandalian lang. Meron tinatawag na lifespan. Yung cellphone ko, yung isang cellphone ko, tagal na. Ewan ko, ilang taon na. Bumigay rin eh. Nakuha mo? Meron siyang lifespan kasi panandalian lang. Ipinuntan mong bahay. Huwag naman sana, bigla nagkasunog, lahat ng gamit mo kinipon wala. Kasi panandalian lang. Tinutuon mo yung paningin mo sa mga bagay na panandalian lang. Huwag natin dyan i-focus sa ating mga mata. I-focus natin ang ating mga mata doon sa eternal. Doon sa buhay na walang hanggan. Amen! Pagtuwanan natin ang pansin ang mga gawain ng Panginoon. Pagtuwanan natin ang pansin ang mga bagay na spiritual na ikalalago ng ating buhay pananampalataya. Amen! Imbis na ubusin natin ang oras natin sa pagbabasa ng kung ano-ano, bigyan natin ng oras ang pagbabasa ng salita ng Diyos sapagkat tinutuloy natin ang ating sarili sa mga may spiritual na bagay. Amen? Amen? Na bigla akong naintindihan, bigla akong nauunawaan kung bakit kailangan natin, kung bakit kailangan natin ang banal na Espiritu sa ating buhay. Bakit pinadala ng Diyos ang Holy Spirit sa ating buhay bilang isang mananampalataya? Bakit? Kasi ang tao mahina. Makalaman. Kaya pinadala ng Diyos ang Holy
Spirit, siya ang tutulong sa atin para udyok tayo na dalhin sa mga spiritual na bagay. Amen! Siya ang magsasabi, magbasa ka na. Kapag nagbabasa ka, siya yung nag-interpret nun. Siya yung nagsasabi nun. Kapag nandiyan ang Holy Spirit, naalala ko sa ganito, pasyalan ko nga, puntahan ko nga. Parang masarap yata mag-share, puntahan ko nga. Diba? Pero as a human, naisip ba natin yun? Hindi. Pero dahil ang Holy Spirit, nandyan siya. Siya ang tumutulong sa atin para lumago tayo spiritually. Pagtuunan natin ang paglago spiritual. Pagtuunan natin ang doon ang pansin ng mga gawain ng Panginoon. Bisan ka lang mabubuhay sa mundo ito. Amen. Matthew 6:21, sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Ang sabi dyan, kung nasaan ang iyong puso, nandoon ang iyong kayamanan. Kung ang kayamanan mo ay nakatuon sa mga bagay na panlupa, nandoon ang puso mo. Amen ba yun? Pero kapag ang kayamanan mo ay ang gawain ng Panginoon, nandoon ang puso mo. Amen? Nandoon. Kaya kung nasaan ang puso mo, nandoon ang kayamanan mo. Sabi ng Bible, huwag kang mag-ipon ng kayamanan dito sa lupa sa pagkakainin niya ng tanga. Alam niyo yung tanga? Isa ginagamit nila yun. Pag hindi nila nakikita kasi may pagano din eh. Yung A, may pagano. Pero pag hindi mo nakikita yung pagano, sasabihin ko tanga. Yung tanga, kalawang yun. Kakainin lang. Sabi na, huwag ka mag-ipon ng kayamanan. Dito sa lupa dahil kakainin niya ng tanga. Mag-ipon ka doon sa langit. Amen? Kaya yung lakas, kayamanan, katalinuhan, kung anong bagay na meron ka, ibigay mo yan sa Diyos. Ipaglingkod mo yan sa Diyos. Sapagkat kung nasaan ang iyong kayamanan, nandun din ang iyong puso. Amen. Kaya, sino po walang Bible sa inyo? Sino walang Bible? Sino? Huwag po kayo maiyak. Bibigyan ko kayo ng Bible. Hindi na walang ano din. One. Sino? Sorry, meron ng Bible. Pero, bigyan kita. Dalawa. Okay. Sige. Tatlo. Bibigyan ko kayo ng Bible. Gusto ko lang kasi, basahin. No? Basahin niyo yung Bible. Sa Sunday po, umaten kayo, bibigyan ko kayo ng Bible. No? So, para makita natin yung treasure ng Panginoon. No? Yung salita ng Panginoon. Amen. Malaki na po. Sabi ng Colossus 3:2, ang mga bagay na panlangit ang isipin ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Bakit sinabi ni Apostol Pablo sa mga tao ito? Na ang mga bagay na panlangit ang isa-isip ninyo, hindi ang mga bagay na dito sa lupa. Bakit? Kasi temporary lang ang mga bagay dito sa lupa. Iiwan mo lahat ng mga bagay na pinundan mo dito sa lupa. Wala kang dadalhin, ultimo damit mo, wala. Ubad akong dumating dito sa lupa, ubad din akong babalik sa Diyos. Minsan ako'y pumunta sa isang sakral, SM Mall. Pagpasok mo doon, maaamoy mo yung mga spirit of materialism. Naaamoy mo yung spirit of materialism. Gusto mo magkuha nito, bilhin ko to, gusto ko yun. And the Lord spoke to my heart. Huwag mong ituon ang iyong pansin dyan. Set your mind on things above than on things on earth. Dahil lahat ng nakikita mo ay temporary lang. Amen. Isa-isip mo siya. And that is you. Sabi nga natin ulit, YOLO! 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 You only live once. Mabuhay, nabisan lang tayo mabuhay. Gamitin natin ang buhay ng tama. Panghuli,
Be ready to meet God anytime. Excited ba kayo dyan? Pilipos 1:21, sabi po ni Apostol Pablo, sapagkat para sa akin ang buhay ay para kay Kristo at ang kamatayan ay pakinabang. Kung ikaw ay nasa Panginoon, oo, pakinabang yan. Pero kung wala ka sa Panginoon, hindi yan pakinabang. Kaya sabi niya, ang buhay ay para kay Kristo. Ang buhay mo ba para kay Kristo? Yung buhay mo ba para kay Kristo? Ang buhay ko hindi para kay Rose. I think minsan may mga bagay-bagay na hindi kami nakakaintindihan, pero hindi siya buhay ko. Ang asawa ko si Rose. Number 2 lang yan. The ultimate number 1 always si Lord. Kaya kapag pagdating sa ministry, hindi ako inaaway. Dahil alam niya, ginagawa ko yung trabaho ko sa number 1. Dahil number 2 lang siya. Naku, ang buhay pa natin na kay Kristo. Kapag ang buhay mo ay naka Kristo, ang kamatayan ay pakinabang. Bakit kita na natin si Lord? Amen. Bakit sa pakinabang ang kamatayan? Bakit sa pakinabang? Kasi wala na yung nakaka-stress na buhay. Pakinabang yun. Amen. Wala na yung luluha ka na ulit. Masasaktan ka, maluluha ka. Di ba pakinabang yun? Wala na yung makakarinig ka ng bakagyan ka, ganyan ka, puto ko tsinta ka, bobo, tanga, etc. Wala ka nang marinig doon. Pakinabang kamatayan. Amen. Yung mga taong kinasusuklaman mo, pakinabang ba yun? Kapag ang buhay natin ay Kristo, ang kamatayan ay pakinabang. Amen. Sabi ko nga, ako po ay nawala sa ministry sa Lord for how many years? Matagal. Kung di nagkakamali, nasa 10 years. Nagwalwal ng buhay. Pero nung sinimulan ng Panginoon, i-restore muli ang aking buhay. Nasabi ko, Lord, iuling buhay na meron ako ipaglalagay mo siya. Yung uling buhay na nalalagay sa akin, Lord, gamitin mo. Pag-aarap tayo kay Lord, dalawa lang ang pwede natin marinig. Yung word dyan na Matthew 25:26, pag humarap tayo kay Lord, na hindi natin ginawa ang kalooban ng Panginoon, sinayang natin ang buhay, no? Ang sagot sa iyo ng Panginoon kapag humarap tayo sa Kanya, masama at tapat at tamad na lingkod. Ang tingin sa iyo ng Diyos, masama. Ang tingin sa iyo ng Diyos, tamad. Bakit? Kasi hindi mo ginawa yung pinagagawa sa iyo ng Diyos. Kasi yung buhay na meron tayo, nagwalwal lang. Sinayang lang sa walang kakwenta-kwenta. Kaya sabi sa iyo, pag-harap mo sa Panginoon, lahat tayo ay aarap. Sasabihin sa iyo ng Panginoon, masama, tamad. Sunday na nga lang hinihingi ko sa iyo, ayaw mo pa pumunta. Isang araw na nga, sa iyo na nga yung anib eh. Ayaw mo pa rin pumunta. Anong tawag tingin sa iyo? Masama. Tingin sa iyo, tamad. Isang araw na nga lang eh. Hindi mo ba ako pagbigyan? Huwag tayo magbibigyan. Pagharap natin sa harapan ng Diyos, marinig natin ang mga kapagalit na siyang sisira, wawasak, susugat ng ating damdamin. Ano bang pinakamasakit doon? Nahihirapan ka na nga dito sa lupa, nahihirapan na nga yung buhay mo dito sa lupa, puro na kasakitan, puro na kahirapan, puro na kadustaan ang buhay dito sa lupa. Pagdating mo pa sa pagharap mo sa Diyos, dahil hindi mo ginawa yung dapat
maghihirap ka pa rin sa pangalawang buhay na meron ka. Doon sa impyerno. Ang impyerno na apoy na hindi namamatay. Oo, na hindi namamatay. Yun ho yung tigil. Mapicture nyo lang ho sa inyong kaisipan, nahihirapan ka na dito sa mundong ito, pagdating pa ba sa pangalawang buhay? Mahihirapan ka pa rin. Kapatid, habang nandito ka pa, na nabubuhay, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon na ayusin yung buhay na meron ka ngayon. Amen. Amen? Habang may pagkakataon ba, habang malakas ka ba, habang naririnig mo ba ang mga salita ng Panginoon, binibigyan ka ng Panginoon ng pagkakataon na magbalik loob sa Kanya. Upang sa pagharap natin sa Diyos, at pagbalik loob natin sa Diyos, ginawa ang Kanyang kalooban. Every Sunday, yung nire-require ng Panginoon that every Sunday, tayo ay dadalo. Every Sunday, binibigay mo sa Diyos yung araw na para sa Panginoon, natutuwa ang Diyos. Yung binibigyan mo siya ng oras ng pananalangin, binibigyan mo siya ng oras para sa pagbabasa, binibigyan mo siya ng oras para gawin ang mga bagay na kalooban ng Panginoon. Pagharap natin sa Diyos, anong isasagot ng Panginoon? Matthew 25:23. Yun pong naka-highlight. Tapat at mabuti. Palampakan nga natin. Gusto ba natin marinig ang mga katagang ito? Tapat at mabuti. Sabi natin kanina may corona. Woo! May putong ng buhay na walang hanggan. Crown of rejoicing. Ang Diyos mismo ang magpuputong sa iyo ng corona. Ito yung maririnig natin kapag tayo bumarap na sa Diyos. Negative or positive? Gusto ba natin marinig yung masama at tamad na likod? O yung sabi niya magaling, tapat at mabuti nito sa Diyos. Kahit tayo nahihirapan sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon, ginawa natin ang dapat natin magawa. Pagdating natin doon sa kaharian ng Diyos, lahat ng hirap, lahat ng pagod, lahat ng luha, papahiran nyo ng Diyos. Papalitan nyo ng Diyos na kagalakan, papalitan ng Diyos na kapayapaan, papalitan ng Diyos na mga bagay na hindi mo naranasan dito sa lupa. Bilang panghuli, handa ka naman. Handa. Kung hindi ka pa handa, mananalangin ako para sa iyo. O yung iba naman, hindi pa handa kasi takot kang humarap dahil hindi pa nakaayos ang buhay mo. Kaya hindi ka handa. Kapatid, habang may panahon, ayusin mo na. Amen? Huwag na natin hintayin pa dumating sa punto na hindi na tayo makarinig, hindi na tayo makalakad, hindi na natin dapat magawa habang meron pa. Kaya salamat sa asawa ko. Yung dalag, alam yung dalag? Alam yung dalag? Kaya katapos bulig ni Ate Jen eh. Bulig ba? Bulig. Sorry, brother, sorry na kapag ako. Yung bulig, di ba madulas? Kapag dinadakma mo, nahuli mo eh. Biglang, di ba madulas? Oy, inuuli ko, dumudulas eh. Oh. May technique yun, di ba ginagawa technique, kinukuha sa ulo. Kinukuha sa ulo. May tibo. Alam yung tibo, no? Yung meron siya. At siya, yung tibo na eh. Hindi mo nakakalandam siya, nakakasakit. Yung tibo. Ginawa ko. Alam yung
At pastor, tulungan mo ko. Di ba meron sa loob, yung parang kawain na pagkanon? Ang tawag doon? Yung parang panghuli na igaganon mo, tapos kukunin mo sa loob. Yung mga taga-sama, alam nila yun eh. Sa loob, yung igaganon nila. Pag nahuli nila, gaganon kasi nandun kasi gaganon dahil na sa kanya. Nakuha, salamat kay Lord, meron sa loob. Nahuli. The message of the Lord, hindi lang po para sa akin. Si Papa ay kaninang umaga, tinanong ko yung kanyang live sa church. The message na nilagay sa kanyang puso, Jesus is coming soon. Nagkikera ang Taiwan. Amen. Malapit sa Pilipinas. Nagkalat ang mga gera, nagkalat ang mga lindol. Lahat ng yan, signos, sign, that is a wake-up call na malapit na dumating. Question again. Kaya kung hindi ka mahanda, kapatid, patuloy natin isuko yung buhay natin sa Diyos. Pwede tayo tumayo ngayon. In the name of our Prophet, in the name of Jesus, let the Spirit of God touch every heart. Lord, I pray, let the mighty conviction of the Holy Spirit, Lord, manifest the Lord people. Magsuko ng tunay sa kanilang mga puso ang kanilang buhay sa iyo. Kapatid, kung nais mong isuko ang iyong buhay sa Diyos, patutulungan kita sa panalangin na pagtanggap sa Kanya. Sumunod ka lang sa maikling panalangin na ito, sabihin mo, Panginoong Yesus, sa oras po ito, lumalapit ako sa iyo. Humihingi ng tawad sa lahat ng aking kasalanan. Mula sa pagkabata hanggang sa kasalukuyan. Panginoong Yesus, patawarin po ninyo. Hugasan po ninyo ako na inyong banal na ulo. Tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Binubuksan ko ang aking puso. Ikaw na po ang mag-hari sa aking buhay. Sa mga oras na ito, isulat niyo po ang aking pangalan dyan sa aklat ng buhay. Maraming salamat sa kaligtasan na binigay mo para sa akin. Ako na lang ang tumanalangin. Panginoon, selyohan mo ng banal mong dugo ang kaligtasan na binigay niyo po sa kanya. Bakuran niyo, Panginoon, ang iyong banal na dugo, ng iyong mga anghel, ang binhi ng buhay na natanim ngayon sa kanilang mga puso. I pray in Jesus' name, magkaroon ng kauhawan sa iyong mga salita. Magkaroon ng kagutuman sa iyong presensya. Lord God, I pray, yung binhi ay inuutusan kong mabuhay. Inuutusan kong lumaki. Inuutusan kong lumago. Inuutusan kong mabuhay. In the name of Jesus. Magkaroon sila, Panginoon, ng kauhawan na hanapin ang kalooban mo sa kanilang mga buhay. Na magmasayang yung buhay na pinagkaloob mo sa kanila. Lord God, I pray, yung buhay na pinagkaloob mo ay
ay magamit ng tao. Magamit sa maayos. Magamit ayon sa kalooban mo. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa kaligtasan na pinagkaloob mo ngayon sa kanilang mga buhay. Lord God, open the window of heaven and release, Lord, the blessing upon blessing. Release the spirit of restoration for every broken relationship. Release the healing for every broken-hearted. Release the healing, physical healing, in the name of Jesus. Receive it in Jesus' name. Lord, si Chloe, I pray, let your mercy be poured out upon this Chloe. I pray, haba ba ang buhay ni Chloe? I pray, malulusaw, matutunaw, anumang bakterya o anumang sakit na tumamo sa buhay ni Chloe. Yes, in Jesus' name. Lahat ng yun, Panginoon, ay tinapos mo na at the cross of Calvary. Na sinabi mo at the cross, it is finished. Yes. Thank you, Lord. Tinapos mo na yung sakit ni Chloe, Panginoon, at the cross. Kaya sinabi mo, Panginoon, sa iyong salita, by the stripes of Jesus, we are healed. Lord, Lord, thank you for the healing sa buhay ni Chloe. yes, Lord. Lord, bisan makikita namin ang bata nito ay tatayo at magpapahayag ng kabutihan mo sa kanyang buhay. Bigyan mo ng katatagan, bigyan mo ng katatagan ang pamilya ni Chloe, Panginoon. Supply all their needs, Lord, na kailangan niya. At ibigay mo, Panginoon, ang lubos na pagtitiwala nila sa iyo. Yes, Lord. Na kapag nasa iyong kamay, ay nasa mabuting kalagayan na lahat. Amen. Father God, we thank you. Give you praise. Give you glory. In Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Salamat sa Panginoon. So, nabanggit ni Pastor